Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 5. Nagising na lamang ako sa sarili kong kama. Agad na hinanap ng mata ko si Jabinel. Pero dahil nasa sariling kwarto ako, tumayo ako para puntahan siya. Nakita ko naman ang suot-suot na salawal at bra. Si Jabinel. Si Jabinel kaya ang nagsuot sa akin ito. Bago ako lumabas, ay kumuha ako ng damit at short, saka tuluyang lumabas ng kwarto ko. Tinungo ko naman ang kwarto niya. Kumatok pa din ako roon. Pero baka sakaling nagpapahinga siya, kaya binuksan ko na lamang din ang pinto. At nalungkot na naman ako nang wala akong madatna na Jabinel doon. Tinignan ko naman sa kwarto niya, ganun din sa CR. Pero wala siya doon. Gabi na. Saan ka na naman kaya nagpunta? Lumabas na lang din ako ng kwarto ko. Bumaba na ako ng hagdan nang may maamoy akong kakaiba. Agad ko namang tinungo ang mabango na amoy na yon at dinala ako sa kusina. Nakita ko ang isang lalaki na nakatalikod habang abala sa kanyang pagluluto at ang tangi lamang nitong suot ay ang hapit na hapit niyang boxer. Babe, at hindi nga ako nagkamali nang humarap na ito sa akin. Umaliwalas ang mukha ni Jabinel sa paningin ko. Nakangiti pa ito sa akin. Ibang-iba noong mga nakarang araw. Gising ka na pala. Ang ganda ng mga ngiti ni Jabinel sa akin. Akala ko nga umalis ka na naman nang hindi nagpapaalam. Tugon ko naman sa kanya. Dinala na kita sa kwarto mo dahil alam kong pagod na pagod ka na. Kaya eto, nagluto ako kahit simpleng adobo lang, aniya. Hindi na wala ang ngiti ko. Gusto ko yung ganito. Yung ganito lang kaming dalawa ni Jabinel. Walang tampuhan. Yung tipong may matutuloy pang kasalan. Kumapit ka lang ganun ha. Ang bango naman. Mukhang masarap. Masarap talaga to. Yummy kaya ang nagluto nito. Ngisi pa niya sa akin. Naupo naman ako sa table habang abala pa rin ako sa pag-aayos. Sinabihan pa niya ako na manood na lamang daw sa kanya. Hindi naman nakakasawa dahil ang sarap sa mata. Ang yummy nga ng chef ko ngayon. Kanino mo pala nalaman na ang pagluluto ng ganito? Kay Shanine. Pero matagal na yon. Ngayon ko lang nagawa. Sana perfect. Yun na lang din ang lumabas sa bibig ko. So tuwing babanggitin niya si Shanine, hindi pa rin naaalis sa akin yung nangyari sa kanila. Yung nahuli ko sila ni Shanine na nakapatong sa kanya. Kahit alisin ko sa isip ko yun, mukhang hindi pa yata maaalis sa akin yun. Eto na, okay na to, aniya. Kanya namang hinain ang mainit-init na luto niyang adobo, kasama ng bagong saing na kanin. Kaya nga naman tinanggal ang kanyang apron. Ngumisi naman siya nang mahuli niya na nakatingin sa kanya. Ano? Ako yata ang gusto mong ulam eh. Tawa pa niya. Kung pwede lang, hagik-gik ko pa sa kanya. Gusto mo? Hitis. Natawa na lamang din ako. Ako? Baliw. Kumain muna nga tayo. Then, if we are finished, round 3. Ngisi ko pa. Natawa na lamang din naman siya. Sana ganito na lang kami ni Jabinel. Sana wala nang manghihimasok sa relasyon naming dalawa. Sabi ko no babalik din sa akin si Jabinel. Kailangan lang ng tiwala. When the night comes, naghahanda naman ako dahil niyaya ako ni Shanine to join their dinner. Pinapasama niya rin si Jabinel pero ayaw namang sumama nito sa akin. Sabi rin kasi ni Shanine, nakakausapin niya si Jabinel tungkol sa relasyon naming dalawa at sa pagtigil niya ng kasal namin.
Hindi ko na lang din naman iniisip. Ayoko nang gawin ang big deal. Kahit masakit, titiisin ko na lamang din yung hirap dahil alam ko namang sa dulo, makikita ko rin ang hinahanap ko. Ayaw mo ba talagang sumama? Tanong ko pa kay Jabinel. Ninisihan at inilingan naman ako nito. Huwag na, ikaw na lamang. May tira pa namang ulam na niluto ko kanina Iinitin ko na lamang din. Hindi. Kung gusto mo, uuwian na lamang kita. Pagpupumilit ko. Princess, tinignan niya ako sa mata. Kapag ka sinabi kong ayoko, huwag ka nang magbaka sakali pa. Ikaw na lang ang pumunta. Ikaw na lang ang magsaya. Tutal, pero hindi niya itinuloy ang sasabihin niya. Pinatay na niya yung TV at pumanik na papunta sa kwarto niya. Napabuntong hininga na lamang din naman ako. Noon naman, nagagawa ko pa siyang yayain. As in, yung biglang lakad. Wala na nga siyang ligo-ligo noon Kapag ka sinabi kong aalis kami, susunod ka agad siya at para lang din samahan ako. Mas lalo akong naiinlove sa kanya noon. Pero ngayon, anong nangyari? Hindi ko na nagagawa. Yung mga bagay na yon sa kanya, wala nang epek. Nakapantalon lang naman ako at blouse na kulay puti. Masaya sana kung kasama si Jabinel. Pero siguro okay na rin yon kung magkita ulit si Shanine at Jabinel. Nakakatawa lang dahil kapag ka naalala ko silang dalawa, yung moment na nahuli ko pa silang dalawa na nakapatong si Shanine, labis yung galit ko, no? Grabe. Hanggang ngayon pa pala, hindi ko pa rin yun nakakalimutan. Hindi na naman ako nagpaalam kay Jabinel na umalis na ako. Naghintay naman ako ng tricycle na masasakyan papunta sa bahay ni na Shanine. Hindi naman kalayuan ang bahay ni na Shanine kapag ka trike ang sinakyan ko dahil puro shortcut ang dinadaanan nito. Kaya makalipas ang 10 minuto ay nakarating na ako sa bahay ni Shanine. Nag-doorbell naman ako. Mga ilang ulit akong pumindot pero walang lumalabas sa pinto. Kaya naman nagbabalak na akong pumasok sa loob ng bahay nila. Mabuti na lamang din ay hindi na nakasarado ang pinto. Kaya tuloy-tuloy lang din ang pasok ko. Teka, parang magnanakaw naman ata ang dating ko nito, no? Nasa na ba kasi yung mag-asawang yon? Shanine? Shanine! I tried to call her name. Pero no response pa rin. Kahit man lang kay Leandro. Napakamot na lamang din naman ako ng ulo ko. Naupo naman ako sa sopa. Hinihintay nang bumaba sila. Tinatry ko namang tawagan si Shanine pero naka-off ang phone niya. Kaya naman, nagbalak na akong puntahan ito sa kwarto niya. Dahan-dahan pa akong naglakad sa hagdan dahil baka mamaya kung ano ang isipin nila sa akin at nang makaharap naman ako sa pinto ni Shanine, hindi na ako kumatok kundi binuksan ko na lamang ito. Oh my gosh! Nalaglag na lamang ang pangako nang makita ko silang dalawa. Lalo na si Leandro na nasa ibabaw ni Shanine. Agad-agad silang nagtalukbong ng kumot at natigil sa ginagawa. Napatikip na lamang din naman ako ng mga mata. Naramdaman ko na lamang din ang pagpalo ni Shanine sa braso ko. Alisin mo nga yung kamay mo sa mata mo. Pero umiling ako sa kanya. Pero siya naman ang nag-i-insist na tanggalin ang kamay ko na nakatakip sa mga mata ko. Pero nakapikit pa rin ako nang alisin niya. Pa, okay na. May suot na ako, aniya. Dahan-dahan ko namang minulat ang isang mata ko at nakahinga naman ako ng maluwag nang makita ko ang puting kumot. Ngayon, ang nagiging sapi ni Shanine sa katawan. Habang si Leandro ay tinatakpan naman ang kanyang harapan ng unan. Kinindatan pa ako nito pero napangiwi na lamang ako. Napaaga ka naman kasi, ani pa ni Shanine. Napakunot noo pa naman ako sa kanya. Anong maaga? Sabi mo kasi, 7 PM nandito na. 7 na kaya? Di ka man lang tumawag. Saka nakakagulat ka ha? Hindi ka man lang nag-doorbell, aniya. Napasabo na lamang ang palad ko sa mukha ko. Sa tingin mo, aakyat ba ako dito kung sinasagot mo yung tawag ko? Kung pinagbubuksan mo ko ng gate kanina,
Ang adik mo rin ano? Nangisi ko pa sa kanya. Sige na, magbibihis na kaming dalawa. Wait nyo na lang kami sa ibaba, aniya. Tumango naman ako. Bababa na sana ako nang tawagin niya ulit ako. Nandyan ba yung boyfriend mo? Kasama mo ba? Inilingan ko naman siya at ngumiti na lamang. Sige, hintayin ko na lamang kayo sa ibaba. Huminga na lamang din ako ng malalim at pumanhik sa sala. Nagpalipas na lamang din naman ako sa kalalaro sa phone ko habang hinihintay ko yung mag-asawa. Kaya naman siguro nagtagal pa dahil tinapos pa nila yung naudlot nilang pagmamahalan. At choose, hindi na ba ako nasasanay kay Shanine? I always catch her. Una, si Jabinel. Ngayon naman ang asawa niya. Pero wala namang masama dun. Mag-asawa naman sila. Walang mawawala. At may pamilya na sila. Maya-maya lang ay biglang may nag-doorbell at sakto naman na bumaba na sina Leandro at Shanine. Bit-bit nila ang kanilang kambal. Pero lumabas si Leandro para puntahan ang nagdo-doorbell. Ang cute-cute naman, sabi ko pa. Manang-mana sa akin tong si Shandro eh. Si Celestine naman kay Leandro kaya sobrang tangos ng ilong, anya pa. Oo nga, pansin ko nga. Pero gwapo si Shandro ha. Puna ko pa. Siyempre, kanino pa ba magmamana? Ngisi pa ni Shanine. Siyempre, proud mother siya kaya ipagmamalaki niya ang mga anak niya. Ang saya lang makita si Shanine kasama ang mga anak niya. Actually, kung hindi lang siya nakunan, may panganay pa sana si Shanine. Pero nangyari na eh. Pero sa nakikita ko ngayon, masaya silang dalawa. Masayang masaya na. Han, may bisita tayo. Napalingo naman kami ni Leandro. Nakapapasok lang ng pinto. Nakaabang naman ang mata ko kung sinong bisita ang tinutukoy ni Leandro. And I'm shocked when I saw him. Kahit pati siya ay nagulat nang makita ako. Oh, Joliper, napalingo naman sa akin si Shanine. Napadalaw ka. Gabi na. Balik na tingin ni Shanine kay Joliper. May ibibigay lang sana ako kay Leandro na mga pinapagawa ng boss namin. Hindi kasi ako makakapasok bukas kaya siya na ang pinapadala ko noon. Aniya sabay tingin sa akin. Tapos, ngingiti-ngiti pa. Mapapalunok na lamang din naman ako ng laway at iiwas ng tingin. Want to join our dinner? Aya ni Shanine na ikinabigla ko naman. Ay nako, nakakahiya naman, ani ni Joliper. Bes, may dadaanan pala ako. Tayo ko sa usupa. Baka kasi gabihin ako sa daan at hindi ko abutan yung tindahan eh. Palusot ko sa kanya. Naku, bukas mo na puntahan yan pa. Para saan pa kung nagpunta ka pa dito? Aniya pa. Saka Joliper, huwag ka nang mahiya sa amin. Kaibigan mo naman si Leandro eh. Kaya ayos lang yan. Napangiti na lamang din naman si Joliper. Nauna namang tumungo sa kusina si Leandro at Joliper. Nilapitan ako ni Shanine. Bakit parang ang awkward nyo sa isa't isa? Bulong pa nito sa akin. Inilingan ko na lamang din naman siya at umiwas na hindi na lang sagutin yung tanong niya sa akin. Tumungo na lamang din naman kami sa kusina. Naupo naman kaming mga bisita sa dining table. Ramdam ko naman amang mainit na titig sa akin ni Joliper. Pero pinilit ko siyang lingunin. Iwan muna ni Shanine ang kambal sa kuna para dahil nga mga inaantok na rin ang mga ito. Nagsimula na rin naman kaming kumain. Tanging kilansing lamang ng kutsara at tinidor ang naririnig sa akin pero muntik na akong mabilaukan na magsalita si Leandro. Bukas na ang kasal mo pa? Agad naman siyang siniko ni Shanine. Han, hindi na nga daw matutuloy ang kasal, hindi ba? Pasensya na, nakalimutan ko lang. Niwi pa ni Leandro. On my peripheral vision, nakita kong nakatingin sa akin si Joliper. Pero hindi ko na lamang din naman pinansin. Joliper, wala kang girlfriend, hindi ba? Tanong naman ni Leandro sa kanya. Wala bro. Bakit? May irereto ka ba sa akin? Tawa pa nilang dalawa. Wala eh, ani ni Leandro. May nililigawan ka na ba, Joliper?
Kasi the last time you said, yun nga, wala kang girlfriend. Tanong naman ni Shanine sa kanya. If I have the chance to court her, why not? Pero mukhang komplikado pa kung gagawin ko lalo na. Humihingi siya ng distansya mula sa akin. Ngisi pa ni Joliper. Nabilao ka naman ako. At agad na nagsali ng tubig sa baso. Pa, ayos ka lang? Tawa pa ni Shanine sa akin. O di kaya pinandidilatan ko siya ng mga mata bago pa niya ituloy kung ano man ang balak niyang sabihin. Nang matapos naman kaming kumain, ay nagpahinga saglit. Mauuna na ako guys, sabi ko pa sa kanila. Ako rin. Hinatid ko na lamang talaga yung mga papers ko Kay Leandro, uuwi na rin ako, ani ni Joliper. Sige, bigay ko na lang bukas kay boss, ani ni Leandro. Pa, tawag nito sa akin. Ano yun Leandro? Magpahatid ka na lamang kay Joliper. Delikado kung mag-iisa ka lang sa daan. Hindi na, magta-trike na lamang ako, ngiti ko pa. Nasa kanto pa ang terminal ng tricycle. Kaya hayaan mo na si Joliper na maghatid sa'yo. Alam ko pareho lang din naman ang daan nyo sabi pa ni Leandro. Tumango na lamang din naman ako. Oo na, napilitan na ako. Iniiwasan ko kasi muna si Joliper. Dahil kay Jabinel, ayokong magtagpo ang landas ng dalawa. Nang makapagpaalam na kaming dalawa, ay lumabas na kaming dalawa ng bahay nila. Pinagbuksan naman ako ni Joliper ng pinto ng sasakyan niya. Hindi na lang ako sasabay Joliper. Sagot ko naman sa kanya. Ha? Delikado na Kaya ko naman Pa, pabanggit niya sa pangalan ko. Dahilan para mapatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin mo nung tumawag ako sa'yo. Pero wala naman akong masamang intensyon sa'yo Alam mo ba yon? Nagugustuhan pa nga kita Napayuko na lamang din naman ako sa sinabi niya. Sorry Joliper. Ayoko kasing madawit ka sa pagitan namin ni Jabinel. Naramdaman ko naman ang mga kamay niya sa balikat ko, kaya napaangat ang mga ulo ko at tinitignan siya. Nagmamakaawa ang mga mata niyang nakatitig sa akin. Ano bang nagawa kong mali para iwasan mo ko? Mahirap ipaliwanag. Inalis ko na lamang ang pagkakahawak niya sa balikat ko. Uuwi na ako. Tinalikuran ko naman siya, pero agad naman niya akong hinawakan sa kamay ko. Please, he said. Princess, napalingon naman ako. Sa nagsalita at nakita ko si Shanine sa may labas ang pinto nila. Sumakay ka na. Magpahatid ka na kay Joliper at baka kung ano pang mangyari sa'yo. Kung hindi si Leandro ang maghahatid sa'yo, sabi pa ni Shanine sa akin. Wala na naman akong nagawa, kundi sumunod na lamang. Sumakay ako sa harapan ng sasakyan katabi ni Joliper. Bukas na pala ang dapat ang kasal mo. Wala na akong paki doon. Nagmamalasakit lang naman Nakakalungkot kaya yon, aniya. Mas nakakaasar ka pa Ihirap ko pa sa kanya. Pero alam mo, mas bagay sa yung apelido mong Kid. Princess Kid. Ngisi pa niya. Di biro lang. Iuwi na kita sa bahay mo. At kanya namang ini-start ang engine ng sasakyan. At pinaandar. Hindi naman ako kumibo sa kabaan ng biyahe namin, pero sa di kalayuan, malapit sa bahay namin, ay pinahinto ko na ang sasakyan ni Joliper. Hanggang dito na lang Joliper. Salamat sa paghahatid ha. Walang anuman. Pero bakit dito ka nagpababa? Tanong pa niya. Baka kasi makita ka pa ni Jabinel Ano naman? Taas pa niya ng kilay. Huwag mo nang alamin. Salamat na lamang ulit. Pagkabukas ko ng pinto, pababa na sana ako ng sasakyan nang hawakan niya ang kamay ko. Nanliit ang mga mata ko sa ginagawa niya. Bababa na ako. Princess Anne, tandaan mo, kapag iniwan ka, may matatakbuhan ka. At ako yun. Handa kitang alagaan. Mahalin, ngiti pa niya sa akin at dahan-dahan kong inalis ang mga kamay ko. Sige Joliper, ingat ka sa daan.
Dali-dali naman akong naglakad. Pinanood ko pang makaalis ang sakyan ni Jolliper at nakahinga ako ng maluwag. Dumiretso na rin naman ako sa kwarto at nagpalit ng damit. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Bukas na sana ang kasal ko. Bukas na sana ang araw ng pinakahihintay ko. At dito na po nagtatapos ang chapter 5 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.